Ang kaya maisip at paniwalaan ng isip ng tao ay maaari rin niyang makamtan. Tila ba sobra o parang imposible? Ngunit yan mismo ang hahamon sa paraan ng iyong pagtingin sa bawat araw. Lalo na kung nalampasan mo na ang 35 taon at bitbit ang mga paniniwalang maaaring matagal nang pumipigil sa iyo bago pa man ang iyong unang tasa ng kape sa umaga. Naisip mo na ba na ang bawat umaga ay tila isang di nakikitang sangandaan sa daan ng iyong buhay? Ang isang landas ay nagdadala sa iyo na mamuhay ng naka-autopilot, habol ng habol sa problema, laging tumutugon sa ipinapataw ng iba, at hindi namamalayang nagiging bihag ka na ng mga pangyayari. Ang kabilang landas, na mas tahimik ngunit mas makapangyarihan, ay yaong pinipili mong maging mulat at hawakan ang manibela ng iyong araw. Hindi ba nakapagtataka na karamihan ng tao, kahit nalampasan na ang 35 taon, ay patuloy pa ring bumabangon ng walang layunin na parang ang bawat umaga ay isa lamang karaniwang simula? Ilan sa atin ang nagbubukas ng mga mata na ang unang naiisip ay ang utang, ang trapiko, o ang amo, at hindi man lamang namamalayan na ang unang pag-isip na iyon ang nagdidikta ng tono ng mga susunod na oras. Si Andrew Carnegie, ang hari ng industriya ng bakal na nagbigay inspirasyon kay Napoleon Hill upang tuklasin ang formula ng tagumpay, ay malinaw na nauunawaan na ang kanyang kayamanan ay hindi basta isinilang mula sa kapalaran. Ito ay binuo oras-oras, simula sa kanyang ritual tuwing umaga. Hindi niya tinignan ang paggising bilang karagdagang 24 na oras para lamang ubusin, kundi bilang unang eksena ng isang obra maestra na kanyang ipipinta. Habang ang marami ay nagmamadali at takot mahuli, si Carnegie ay desidido na kung anong magiging bilis at direksyon ng kanyang araw. At ang ganitong kamalayan ang nagtatangi sa taong sumusulat ng sarili niyang kasaysayan mula sa taong basta sumusunod sa kwento na nililikha ng iba. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Ilang araw na ba sa iyong buhay ang sinimulan mo ng huli, puno ng pagmamadali, at inis dahil tumunog ang orasan? Ilang almusal na ba ang nilaklak mo nang hindi nalalasahan, habang nakatitig sa teleponong puno ng abiso? Hindi ba't ang paulit-ulit na siklong ito, taon-taon, ang nagpapaliwanag kung bakit ka madalas nakakaramdam ng pagkakulong, pagod, at kawalan ng kontrol? Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang unang minuto pagkagising ay nagsisilbing hulma para sa ating utak. Kung magigising ka sa gitna ng kaguluhan, maglalabas ang utak ng cortisol, ang hormone ng stress, at karaniwang nananatili ito sa buong araw. Subalit kung sisimulan mo ng may focus at kaliwanagan, maa-activate ang mga bahagi ng utak na kaugnay ng pagkamalikhain, disiplina, at tamang pagpapasya. Hindi ito salamangka kundi agham. Si Napoleon Hill mismo ang nakaranas nito. Lumaki siyang mahirap sa kanayunan ng Virginia, namatay ang kanyang ina noong siya ay bata pa, at maari sanang natapos lamang siyang isang karaniwang obrero na walang kinabukasan. Ngunit sa paglinang ng ugali ng pagsusulat at pagninilay sa mga unang oras ng umaga, natagpuan niya ang lakas upang magpatuloy hanggang sa maging taong nakapanayam ng pinakadakilang henyo ng kanyang panahon. Alam ni Hill na ang katahimikan ng umaga ang oras kung kailan naririnig niya ang tunay niyang tinig, malaya sa panlabas na presyon. Hindi ba nakapagtataka na hanggang ngayon, marami sa atin ang nakaririnig ng ating pinakamalalim na hangarin lamang kapag tahimik pa ang tahanan, bago sakupin ng ingay ng mundo? Isipin mo ang eksenang ito, bago pa sumikat ang araw, nakaupo ka na may hawak na tasa ng kape, walang telepono, walang telebisyon. Ikaw lamang, isang papel, at isang tanong, sino ang pipiliin kong maging ngayon? Ang simpleng tanong na ito ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Dahil ang taong hindi pumipili ng may kamalayan ay natatali sa mga bagay na wala siyang kontrol gaya ng ugali ng mga taong nakapaligid, ang kalagayan ng ekonomiya, at pati ang lagay ng panahon. Kahit ang trapiko ay may kapangyarihan na baguhin ang takbo ng iyong araw. Gusto mo ba talagang ibigay ang pamamahala ng iyong oras sa ganitong mga bagay na wala sa iyong kontrol? Maaaring mukhang maliit ang pagpipiliang ito, pero sa totoo lang, ito ay napakahalaga. Ang mga taong bumabangon ng walang malinaw na layunin ay parang mga dahon na hinahampas ng hangin, dinadala kung saan man ito umihip. Ngunit yaong mga nagigising na may malinaw na layunin ay nakabubuo ng tila di nakikitang baluti. Walang pakialam kung umuulan, kung may bumatikos, o kung may biglaang problemang lilitaw, sapagkat ang direksyon na kanilang tatahakin ay tiyak na. Ikaw ba, anong landas ang sinusundan mo hanggang ngayon? Hinahayaan mo bang ang buhay ang magpasya para sa iyo? O hawak mo ba ang manibela tulad ng itinuro ni Carnegie at Hill? Ang emosyonal na epekto ng desisyong ito ay napakalalim.
Kapag pinili mong simulan ang araw ng may malinaw na hangarin, dama mo ang pag-asa, nararamdaman mong mayroon ka pang panahon upang baguhin ang iyong kapalaran, anuman ang iyong edad. Ang ganitong kalinawan ay parang nagpapagaan ng loob, na para bang tinanggalan ka ng pasan sa balikat. At ang pinakakahanga-hanga, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Sapat na ang magsimula bukas, bago pa man uminom ng unang tasa ng kape. Napansin mo na ba kung paanong tila lumilipas ang bawat araw mula sa ating mga kamay kapag wala tayong malinaw na nais? Bumabangon tayo, hinahayaan ang sarili na lamunin ng telepono, ng mga mensahe sa trabaho, ng mga balitang punang pangamba, at bago pa man natin mamalayan, tayo ay nagiging reaksyon lamang sa mga bagay na pinili ng mundo para sa atin. Para tayong palaging nag-aapula ng apoy sa halip na nagtatanim ng mga bagay na tunay na may kabuluhan. Ngayon isipin mo, ilang beses ka na bang nakarating sa dulo ng araw na may pakiramdam na marami kang ginawa, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nagdala ng pagbabago sa iyong buhay? Hindi ito basta nangyayari ito dahil nagsimula kang walang malinaw na direksyon. Si Thomas Edison, isa sa pinakadakilang inventor sa kasaysayan, ay hindi nakalikha ng ilaw na bumbilya o ng ponograpo dahil lang sa isang biglaang swerte o random na ideya. Ang kanyang lihim ay ang disiplina ng pagtakda ng malinaw na layunin tuwing umaga. Hindi siya bumabangon para lamang makaraos sa araw, kundi upang gawin ang araw na iyon bilang isa pang hakbang patungo sa hinaharap na kanyang malinaw na nakikita sa isip. Ang kanyang mga layunin ay hindi basta mga imahinasyon lamang, kundi mga tiyak, nakasulat, paulit-ulit na binabasa at inaalala araw-araw. Ang ganitong uri ng disiplina sa pag-iisip ay nagsilbing matibay na kompas. Kahit na nakaranas siya ng daan-daang pagkabigo, tulad noong sinubukan niya ng libo-libong ulit bago natamo ang tamang anyo ng bumbilya, hindi siya natinag. Bawat umaga, inuulit ni Edison sa kanyang sarili ang dahilan ng kanyang pagsusumikap, at dito siya humuhugot ng lakas upang magpatuloy. At pinatutunayan ito ng agham. Ang mga mananaliksik sa larangan ng psikolohiyang kognitibo ay nakatuklas na ang utak ng tao ay likas na nakahanda upang sundan ang mga layunin. Kapag malinaw mong isinulat ang isang mithiin, nagsisimula ng gumana ang iyong sistema ng nerbiyos na parang isang radar, na sinusuri ang mga impormasyon sa paligid na dati hindi mo napapansin. Parang bumili ka ng pulang kotse at bigla mong nakikita na ang daming pulang kotse sa daan. Subalit sa pagkakataong ito, ang lumilitaw sa iyong harapan ay ang mga pagkakataong umaayon sa kung ano ang itinakda mong prioridad. Ngayon, isipin mo, ano ang nawawala sa iyo dahil hindi mo tinutukan ang iyong isipan sa umaga pa lamang? Isalarawan ng dalawang tao na sabay na nagsisimula ng kanilang araw. Ang una ay nagising ng huli, agad na kinuha ang telepono, nag-scroll ng kalahating oras, mabilis na lumagok ng kape, at saka nagmamadaling lumabas. Siya ay huli na, reaksyonado, at bihag ng pagmamadali. Ang pangalawa na may bumangon at bago ang lahat, kinuha ang kanyang kwaderno, isinulat ang 3 mithiin para sa araw, at inisip kung paano ang pakiramdam kapag natapos na ang bawat isa. Ang pangalawang taong ito ay hindi lamang nagkakaroon ng malinaw na focus, kundi pinapagana rin ang kanyang utak upang maglabas ng dopamine, ang kemikal na nag-uudyok ng motibasyon. Nabagkus ay isang paraan ng pamumuhay na nagpapalakas ng isip at katawan. Kapag ikaw ay naglalaan ng oras tuwing umaga upang malinaw na ilagay sa papel ang iyong mga layunin, para kang lumilikha ng kasunduan sa iyong sariling kinabukasan. Ito ang sinasabi ni Napoleon Hill, ang pagsusulat ng mithiin ay hindi lang basta pagsasaayos, kundi isang pangakong hindi mo dapat sirain. Natutunan niya ito habang minamasdan ang mga higante ng negosyo tulad nina Carnegie, Rockefeller at Edison. Lahat sila ay may isang kaugalian na bagamat payak ay makapangyarihan, ang pagkakaroon ng araw-araw na kaliwanagan. Marahil ay naisip mo na, sinubukan ko ng magtakda ng layunin pero hindi gumana. Ang tanong, baka nasa paraan ang problema. Sapagkat hindi sapat ang sabihin, gusto kong magkaroon ng mas maraming pera o nais kong maging masaya. Masasabing hungkag iyon. Kailangan ng isip ang tiyak na direksyon, gaya ng inais kong mabayaran ang utang na ito bago dumating ang buwan ng Disyembre, o nais kong maglakad ng 20 minuto bawat araw ngayong linggo. Habang mas malinaw ang pahayag, mas mauunawaan ng iyong isipan kung saan ka patutungo. Sandali, tumigil ka at tingnan ang sarili mong buhay. Kung ipagpapatuloy mong hayaang lumipas ang bawat araw ng walang kaliwanagan, ano ang mangyayari sa susunod na 5 taon? Ilang pagkakataon ang daraan sa harap mo nang hindi mo napapansin dahil hindi mo sinanay ang iyong isip na makita ang mga ito.
At higit pa, baka ito mismo ang dahilan kung bakit nananatili kang nakatali sa isang siklo ng trabaho na nakakapagod ngunit tila walang progreso. Kaya naman, isang payak na panukala, bukas ng umaga, sa mismong oras na magising ka, maglaan ka ng 5 minuto lamang. Isulat sa isang papel ang 3 pinakamahalagang bagay na kailangan mong maisakatuparan sa araw na iyon. Hindi kailangang malaki. Maaaring isang tawag na matagal mo nang iniiwasan, isang desisyon tungkol sa pera na makakaiwas sa pagkawala ng halos 15,000 piso, o kaya naman ilang oras na makabuluhang ilalaan para sa isang mahal sa buhay. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang pakiramdam ng matapos ang 3 ito. Isipin mong sinasabi, nagawa ko. Madarama mo ang gaan, ang pagmamalaki at ang sigla. Ang munting ritual na ito ay nagbibigay hindi lamang ng direksyon, kundi pati ng lakas ng loob. At tandaan, ang malalaking pagbabago ay hindi nangyayari dahil sa biglaang swerte, kundi sa maliliit na pasya na inuulit araw-araw. Ang pagkakaroon ng kaliwanagan sa umaga ay isa sa mga pasyang ito. Kung wala ito, para kang naglalayag ng walang mapa, umaasang may mangyaring maganda. Ngunit kung meron, ikaw mismo ang kumakapit sa timon, gaya ng ginawa ni Edison, gaya ng natutunan ni Hill at gaya ng maraming nagtagumpay sa pambihira. Ngayon, ang tanong, bukas ba ay babangon ka para lamang tumugon sa pangyayari o babangon ka upang lumikha? Napansin mo ba kung gaano kalaki ang diferensya ng pagsisimula ng araw sa pamamaraang pabigla-bigla kumpara sa pagsisimula nito na may malinaw na layunin? Isipin kung ilang ulit kang bumangon na pagod na agad, kinakaladkad ang iyong mga paa, tinatamad bumangon, at nang magsimula ka na, dama mo na ang pagkaatrasado. Ang ganitong pagkaatraso ay parang di nakikitang lason, sinisipsip nito ang iyong lakas, binabawasan ang tiwala sa sarili at lumilikha ng sunod-sunod na pangyayaring sumisira sa buong araw. Ngayon, ihambing mo ito sa ilang pagkakataong bumangon ka na may malinaw na hangarin, inuna agad ang pinakamahirap na gawain sa umaga, at nadama mong tila ang buong sansinukob ay nakikipagtulungan sa iyo. Iyan ang pagkakaiba ng pamumuhay ng walang daloy ng momentum at pamumuhay ng may daloy nito. Si John Rockefeller, isa sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan, ay tunay na nakaunawa sa prinsipyong ito. Hindi siya naghihintay ng perpektong sandali upang magsimula, siya mismo ang lumilikha ng pagkakataon. Sa mga unang oras ng araw, bago pa gumalaw ang mundo, nakakapagdesisyon na siya ng mahahalagang bagay, nalulutas na niya ang mga nakabinbing usapin at naisasagawa ang mga plano. Ang sikreto ay simple, magsimula ng malakas. At ito ay hindi lamang disiplina, kundi isang pamumuhay na nagbubunga ng tagumpay. Ito rin ay bahagi ng agham ng utak. May mga pananaliksik na nagpapakita na kapag natapos mo agad sa umaga ang isang mahalagang gawain, naglalabas ang iyong utak ng dopamina, ang kemikal na nagbibigay ng motibasyon. Ang maliit na, siklab na kemikal na ito ay lumilikha ng pakiramdam ng tagumpay na kumakalat sa buong maghapon. Isipin mo ang isang eksena. May isang tao na nagising, humiga pa ng halos 20 minuto, kinuha ang cellphone, lumubog sa mga social media, nasayang ang kalahating oras ng hindi namamalayan at saka pa lamang nag-isip na maghanda para pumasok sa trabaho. Nagsisimula na siyang huli, nagsisimula na siyang may pakiramdam na talunan. Sa kabilang banda, may isang tao na nagising at piniling harapin kaagad ang pinakamabigat na gawain, maaaring tapusin ang isang ulat, mag-aral para sa isang pagsusulit, o kaya'y mag-ehersisyo sa yirin kapag natapos niya ang unang labang ito, nagdadala siya ng damdamin ng lakas at kontrol. At ang pakiramdam na ito ay hindi lang emosyonal, ito'y tunay, ito'y kemikal. Tinatala ng utak, kaya ko, may kakayahan ako ang may hawak ng sitwasyon. At ang natitirang oras ng araw ay sumusunod na lamang sa ganitong ritmo. Pinag-aralan ni Napoleon Hill ang asal na ito sa loob ng maraming dekada, at napansin niyang ang mga taong matagumpay ay may isang kaugalian, ang lumikha ng tulak o momentum sa simula ng araw. Isinabuhay din niya ito, lalo na sa mga panahong mahirap. Kapag nakararanas siya ng krisis sa pera o pagtanggi sa kanyang mga manuskrito, sinisimulan niya ang araw sa pamamagitan ng paggawa ng trabahong humihingi ng pinakamaraming disiplina. Sa halip na takasan ang hirap, hinaharap niya ito sa umaga, kung kailan ang isipan ay hindi pa nababahiran ng alinlangan o takot. Ang ganitong kasanayan ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy kahit na tila gumuho na ang lahat. Narito ang isang mahalagang punto, ang pagpapaliban ng mahihirap na gawain ay hindi nagpapadali sa mga ito, bagkus lalo lamang silang bumibigat.
Habang mas itinutulak mo ang mga ito para gawin sa ibang oras, mas nagiging mabigat ang iyong isip, mas dumarami ang pakiramdam ng pagkakasala, at mas nauubos ang enerhiya na dapat sanay para sa iba pang bagay. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang natatapos ang araw na pagod, hindi dahil marami silang nagawa, kundi dahil pasa nila ang bigat ng mga hindi nila natapos. Ngayon, pag-isipan mo, ano ang gawain na ilang araw mo nang iniiwasan? Paano kung bukas ng umaga, bago ka pa mag-agahan, ay piliin mong tapusin agad ito? Ang totoo, ang paggawa ng momentum ay hindi tungkol sa paggawa ng napakarami, kundi tungkol sa pagtapos ng pinakapuso ng gawain sa tamang oras. At ang tamang oras ay sa umpisa ng araw. Sapagkat kapag natalo mo ang unang labanan sa umaga, ang lahat ng kasunod ay nagiging mas maliit, mas magaan, at mas kayang gawin. Ang kabaligtaran ay totoo rin, kapag nasayang ang umaga, ginugugol mo ang buong araw kakahabol sa oras na hindi nababalik. Kaya narito ang isang hamon, pumili ka ngayong araw kung ano ang magiging una mong tagumpay bukas. Hindi ito kailangang maging engrande. Maaaring iyon ang tawag sa telepono na matagal mo nang iniiwasan, ang ehersisyo na paulit-ulit mong tinatanggihan, o ang proyektong nakatiwangwang. Ngunit pumili ka at gawin ito bago pa ang agahan. Gawin mong ugali. Sapagkat tulad ng sinabi ni Hill, ang buhay ay hindi nagbibigay gantimpala sa mga naghihintay ng perpektong kondisyon, kundi sa mga lumilikha ng kalagayan para sa pag-usad. At ang pag-usad ay nagsisimula sa isang matatag na hakbang sa umaga. Ang salitang resiliensya ay maganda pakinggan, ngunit sa totoong buhay, ito ay hinuhubog sa mga sandaling tila hindi matiis. Hindi nagtatanong ang buhay kung handa ka na, basta na lamang nitong inihahagis ang mga pagsubok. At matapos ang 35 taon ng buhay, kapag dumarami na ang iyong responsibilidad, mga utang, mga anak, at hindi matatag na trabaho, mas madali mong maramdaman na hindi mo na kaya. Dito madalas bumabagsak ang maraming tao, dahil inaasahan nilang ang tibay ng loob ay basta na lamang lilitaw sa gitna ng krisis. Ngunit ang katotohanan ay hindi siya bigla ang lumalabas, ito ay araw-araw na hinahasa. Parang isang kalamnan na pinalalakas mo tuwing umaga. Si Winston Churchill ay nakaunawa nito sa isang halos marahas na paraan. Habang bumabagsak ang mga bomba sa kabuuan ng Londres, at ang kapalaran ng isang buong bansa, ay nakasalalay sa kanyang mga kamay, wala siyang pribilehiyo para manghina. Ang kanyang mga umaga ay ginugol sa mga ritual ng paghahanda ng isipan. Batid niya na hindi iyon basta isa pang araw lamang, kundi ang mismong araw na ang kanyang panloob na disiplina ang magtatakda kung kaya niyang panatilihin ang kapanatagan ng isang buong bayan. At ikaw, sa iyong pang-araw-araw na buhay, marahil ay hindi nakikipaglaban sa isang digmaang pandaigdig, ngunit nakaharap ka sa mga labang tila kasing bigat, mga bayarin na lampas na sa takdang petsa, balitang masama tungkol sa kalusugan, o relasyon na nasa bingit ng pagkasira. Napansin mo ba na sa mga ganitong sandali, kung hindi ka handa sa loob, kahit maliit na dagok ay sapat upang ikaw ay gumuho? Si Napoleon Hill ay nakaranas ng halos kaparehong bagay sa mas personal na antas. Kakaunti ang nakakaalam, ngunit dumaan siya sa mga sandali ng ganap na pagkabagsak. Nawala sa kanya ang lahat, umabot pa siya sa puntong wala na siyang pera upang suportahan ang kanyang pamilya. Sa panahong iyon niya naisulat ang isa sa pinakamalalalim na kabanata ng kanyang buhay, sapagkat kinailangan niyang linangin ang matinding tibay ng loob. Sa halip na sumuko, ginawa niyang ehersisyo ng muling pagtatayo ang bawat umaga. Isinusulat niya ang kanyang mga mitiin, pinag-iisipan kung ano pa ang kaya niyang kontrolin, at paulit-ulit na inuukit sa sarili na hindi iyon ang kanyang katapusan. Ikinuwento ni Hill na ang mismong pagkilos ng maagang pagbangon at paghubog ng disiplina ang humahadlang sa kanya upang tuluyang malugmok sa kawalan ng pag-asa. Hindi siya naghihintay na biglang dumating ang tapang, sinasanay niya ang kanyang sarili na maging matapang bago pa man magsimula ang araw. At narito ka ngayon. Ilang ulit mo nang sinabi sa sarili, "Ngayon, hindi ko na kayang ituloy pa." Ilang ulit mo nang inisip na sumuko, ngunit pinili mo pa ring magpatuloy. Iyan mismo ang buod ng katatagan. At maaari mo itong patibayin sa mga praktikal na paraan. Isang malamig na paligo sa oras na ang katawan mo ay sabik sa ginhawa. Isang paglalakad kahit ang isip mo'y gustong manatili sa sopa. Pagtatapos ng gawaing matagal mo nang gustong ipagpaliban dahil sa katamaran. Ang mga maliliit na pagpiling ito ay tila walang halaga, ngunit sa katotohanan ay mga nakatagong pagsasanay na humuhubog sa iyong kakayahan na makayanan ang malalaking pagsubok. Ipinapakita ito ng malinaw ng agham. Ayon sa mga pananaliksik sa positibong sikolohiya,
ang mga taong kusa at paulit-ulit na humaharap sa maliliit na hirap ay nagkakaroon ng mas mataas na kakayahang tiisin ang matinding tensyon. Mas maayos ang kanilang tugon sa ilalim ng matinding presyon sapagkat natutunan na ng kanilang utak na ang sakit at hirap ay hindi otomatikong tanda ng pagkatalo, kundi pagkakataon para lumago. Para bang ang bawat umaga ay isang mental na gymnasium? Ang mga sanay sa paglinang ng katatagan sa maliliit na dosis ay higit na handa kapag ang buhay ay tunay na humihigpit. Naisip mo na ba na ang buhay mo ngayon ay sa malaking bahagi resulta ng iyong mga paniniwala? Ang mga paniniwalang paulit-ulit mong inuukit sa iyong sarili, kahit hindi mo namamalayan, ay gumaganap bilang mga tagong utos na tapat na isinasakatuparan ng iyong isip. Kung pinaniniwalaan mong hindi ka uunlad kailanman, hahanapan ng iyong utak ng mga dahilan para patunayan yon. Kung naniniwala kang huli na para magsimulang muli, tiyak na makakakita ka ng mga palatandaang sarado na ang mga pinto. Madalas sabihin ni Henry Ford, kung iniisip mong kaya mo o iniisip mong hindi mo kaya, tama ka. Hindi ito basta larong salita, kundi isang matinding paglalarawan kung paano gumagana ang isipan. Ilang ulit mo nang narinig ang sarili mong sinasabing, napakahirap kumita ng pera, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, lagpas na ako sa 35, huli na para baguhin ang buhay. Ang mga katagang ito ay tila inosente, ngunit sila ay mga programang patuloy mong pinapakain sa iyong sarili araw-araw. Ipinakita na ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang utak ng tao ay hindi malinaw na nakikilala kung alin ang totoong nangyayari at alin ang paniniwalang paulit-ulit na inuukit na may kasamang damdamin. Ibig sabihin, kapag palagi mong inuulit ang isang negatibong ideya, unti-unti mo itong ginagawang isang hulang natutupad mismo. Sa kabilang banda, kapag buong paniniwala mong sinasabi na kaya mo, na karapat-dapat ka, na makakahanap ka ng mga pagkakataon, unti-unti mong isinasanay ang iyong isipan na tumingin sa realidad sa ibang paraan. Naranasan ito ni Napoleon Hill sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Dumating siya sa panahong sobrang hirap niya sa pananalapi, at gayon pa man ay inimbitahan siyang sumulat ng serye ng mga artikulo tungkol sa tagumpay. Ang mahirap, siya mismo ay nalulunod noon sa pagkakautang, walang pera, at tila lahat ay salungat sa mensaheng kailangan niyang iparating. Madali sana para sa kanya ang sumuko at sabihing wala siyang karapatang magsalita tungkol sa kasaganaan. Ngunit pinili niyang kumapit sa isang paniniwalang matatag na ang kanyang isipan ay may kapangyarihang lumikha ng realidad na ninanais niya. Nagsimula siyang magsulat na parabang namumuhay na siya bilang matagumpay na tao, inilalarawan ang mga ugali, kilos at pananaw ng isang taong maunlad. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang nito nakumbinsi ang kanyang mga mambabasa, kundi nabago rin ang kanyang sariling kaisipan hanggang sa tuluyan niyang maibangon muli ang kanyang karera. Ngayon, pag-isipan mo ang iyong buhay. Ilan ng pagkakataon ang pinakawalan mo dahil naniwala ka na hindi ka pa handa, na kulang ang iyong kakayahan, o natiyak kang mabibigo. At ang pinakamasakit, ilang pangarap na ang pinatay mo bago pa man subukan dahil naniwala ka na imposible yon. Ang realidad ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kundi sa kahulugan na ibinibigay mo sa mga ito. Dalawang tao ang maaaring mawalan ng trabaho sa iisang araw. Ang isa ay naniniwalang iyon ang wakas, habang ang isa na may nakikita itong simula ng panibagong pagkakataon. Ano ang pinaniniwalaan mo ngayon? Ipinapakita ng agham ng utak na ang positibong mga paninindigan, kapag araw-araw inuulit ng may kasamang damdamin, ay lumilikha ng bagong mga daanan sa utak. Para bang binabago mo mismo ang pagkakaayos ng iyong kaisipan upang maniwala sa mga bagong posibilidad. Ngunit hindi sapat ang basta-basta lang na pag-ulit. Kailangan itong maramdaman, mailarawan, madama ng buong buo. Ito ang dahilan kung bakit maraming manlalarong nasa pinakamataas na antas ang nagsasanay ng pagbibiswalisa. Iniisip nila ang kanilang sarili bilang panalo bago pa man magsimula ang kompetisyon, at tumutugon ang utak na parabang totoo na yon. Maaari mo itong gawin ngayon. Bukas ng umaga, kapag tumingin ka sa salamin, sa halip na ulitin ang mga kasinungalingang narinig mo mula pagkabata, sabihin mo ng may lakas ng loob, ako ay may kakayahan. Ako ay karapat-dapat na umunlad. Ako ay makakahanap ng mga daan. Sa simula, maaaring parang kakaiba, ngunit dahan-dahan ay maaayon ang iyong isipan sa mga salitang iyon. At kapag nagbago ang isipan, nagbabago rin ang pagkilos. At kapag nagbago ang pagkilos, ang realidad ay sumusunod. Ang tanong ay malinaw, hanggang kailan ka patuloy nakakapit sa mga paniniwalang pumipigil sa iyo?
Hindi ba't panahon na upang palitan ang bawat kasinungalingang inuulit ng isang bagong paniniwala na kayang magbukas ng mga pintuan? Sapagkat sa huli, hindi ang mundo ang tunay na naglilimita sa iyo. Ang mismong mga paniniwala na iyong bitbit ang siyang humahadlang. Bawat umaga ay isang panibagong pagkakataon para pumili kung sino ka at kung saan mo dadalhin ang iyong buhay. Hindi ang mga problema, hindi ang mga kalagayan, kundi ang paraan kung paano mo sisimulan ang iyong araw ang humuhubog sa iyong resulta. Ito ang tahimik na desisyon, ginagawa bago pa man ang iyong unang tasa ng kape, na nagtatangi sa mga taong nabubuhay lamang sa otomatikong galaw mula sa mga taong sadyang gumagawa ng sariling kapalaran. At kung may kabuluhan sa iyo ang nilalaman na ito, narito na ang isa pang video na lumilitaw sa iyong screen. Pindutin mo ito ngayon, sapagkat doon ay aakyat ka ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay tungo sa karunungan at magiging isa sa bawat isang daang bahagi na mas mahusay kaysa sa ikaw ngayon. Maraming salamat sa pananatili hanggang dito, at inaasahan kitang makasama sa susunod na video.